sa tingin ko ang punto, ang ano lang naman talaga diyan ni Jonathan Malaya, gusto lang niyang i-isolate yung mga nape-perceive nila na mga individuals that would go against what their pro-US stance, 'di ba? Yeah, Na para hindi yeah. mga mo yung pro-US stance nila. So, ngayon since ayaw mong ano, ayaw mo kasi bakit ka magsasabi ng pro-China, pro-China? Someone is pro-US. Sino yung pro-US? Magsisegue na tayo dito kay Jonathan Malaya. Kita mo Oo. si Jonathan Malaya, no? Si Jonathan, i-introduce mo nga kung sino to si Jonathan Malaya, anong biological woman? Jonathan Malaya is the spokesperson of Assistant Director General of the National Security Council. So siya Mm. ang spokesperson ng National Security Council. Ayan. Okay, so ito si Joey kasi, chismosa rin, charot. Meron siyang sandali, bago tayo mag-segue, kita mo to, we are still thinking about loyalty to Inday, loyalty to friend. Bakit wala tayong loyalty to a principal? We're not talking about principles. True. We're still talking about loyalty to a person. What's this gonna do with you? Diba? If you have the same principles, you remain loyal to the principle. Correct. So, dapat nagugustuhan mo yung tao dahil dun sa prinsipyo niya. Nagugustuhan mo dapat yung leader dahil dun sa prinsipyo niya. Ganun. So ito, panoorin muna natin yung sinabi ni Jonathan Malay, tapos magko-comment tayo, ha? Biological woman. Okay. Paki-mute ka para for full force. Pag-uusapan muna natin ang update mula po sa inyong ahensya sa National Security Council. Nagpalabas kasi ng pahayag ang NSA Secretary Eduardo Año sa pagkakamisquote kay AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Ano po ang detalye dito, ADG? Well, meron kasing naging pahayag si Chief of Staff Bronner na may di umano daw destabilization plot, no? Laban sa Administrasyong Marcos, no? And minabuti ni Secretary Anyo, naliwanagin ito that si NSA, na si Chief of Staff Bronner yung statement niya was taken out of context. Okay. No? And maliwanag, no, based sa aming monitoring sa ating security sector, sa ating kapulisan, sa ating armed forces of the Philippines, na walang ganitong destabilization plot. No? Kasi iba kasi yung alam mo, nakakarating sa tao pag narinig nila yung word na plot. No? Ibig sabihin may mga nag-aarmas na, meron ng mga nag-uusap, no? And pinaliwanag ni Secretary Anyo sa taong bayan in his statement na itong mga nag-uusap na ito are mostly the retired. No? They are the retired and the former military officers and usapan lamang. Okay. No? Walang mga aktibong personnel ng AFP ang kasama rito. You know, alam mo naman, there are always different opinions, Yes. no, about how government is run. And yun yung nangyayari na na-monitor namin. Pero insofar as a destabilization plot is concerned, wala pong ganon. And the armed forces is loyal to the administration. At kung meron mang ganito na destabilization plot, ay sisiguraduhin ng National Security Council na hindi ito magtatagumpay. Okay. Biological woman, ano masasabi mo doon sa sinabi ni Jonathan Malaya na ang military is loyal to the administration? What can you say about that wording? Nakamute ka, girl. Na ang military ay loyal sa administration until it's not. 'Di ba? Yeah. It's loyal to you until it's not. Ako naman, well, ang sinumpaan ng mga ng AFP at ng mga gobyerno is loyal to the Country. Constitution, to the Constitution of the Philippines. Hindi yan sinabi na you are loyal to the
administration, loyal to the Constitution of the Philippines. Yan, Mm. alin ko yung Pledge of Allegiance, ha? Pledge of Allegiance, Philippines. Ayan o. I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Yun yung sinumpaan, no? Support and defend the Constitution of the Philippines. So, hindi mo po tama ka na they are loyal until you are still doing things na according to the Constitution. Kasi yung di ba, maaaring sabihin rin ng military later on na, well, we did this because the administration is not doing something that is in accordance with the Constitution. Di ba? Di ba? Pwedeng sabihin ng AFP yun, at ng AFP yun na, I'm so sorry, administration, but we're going to do this because we think that you are not loyal to the Constitution or to the country. Our allegiance is to the to the Constitution. To the Constitution. Oo. Kasi wala namang sundalong nanunumpa na I will remain loyal to the administration. Oo, correct. Wala namang ganon. So ibig sabihin dapat mali-mali rin tong wording ni Jonathan Malaya, no? Parang pwede naman kasi niyan sabihin na the AFP remains loyal to the Constitution of the Philippines. So 'di ba? Yun lang naman talagang sabihin mo, no? Yung remain loyal to the administration. May karga yun. Mapag-iisipan siya doon eh. 'Di ba? Mapag-iisipan siya doon. 'Di ba? So ituloy na natin yung sinabi ni Jonathan Malaya. Paki-mute ka uli, girl. Okay, ito naman, ADG John. Sa iyo naman, tungkol ito sa inyo, na ipinaparatang sa iyo ulit. Oo, tuwing Lunes, ganyan talaga. Kahit na galing tayong lahat sa mahabang bakasyon, kayo, yung iba dyan, o kami nandito lang. Ito po, ADG John, ipinaparatang sa inyo na di umano'y witch hunt laban sa independent public intellectuals, citizens, journalists, and peace advocates. Ano ang masasabi mo dito, ADG John? Oo nga eh. May paratang laban sa akin na ako daw personally ay gumagawa ng witch hunt dito sa mga grupong baka pro-China. And gusto ko lang pong liwanagin na wala po kami sa NSC na pinipigilan na tao na magpahayag ng kanilang saloobin. So, doon muna tayo sa unang sinabi niya. Ang sinabi niya, wala raw silang ginagawang witch hunt laban dito sa mga tao na pro-China. What can you say about what he said? Sinungaling, bonggang-bonggang kasinungalingan. Hindi kayo gumagawa ng witch hunt, pero di ba kayo, sinabi mo nagmo-monitor kayo? Tapos sinasabi niyo, di ba? Oo. Hindi ba, iba nga daw naman yung monitoring sa witch hunt. Ba't ka magmo-monitor? Ano imo-monitor mo in the first place, di ba? Ano yung imo-monitor mo in the first place? Parang, ano yung, ang sinasabi niya kasi, trabaho daw nila na mag-monitor ng mga individuals na sumusunod sa narrative ng foreign power. Di ba ganun yung ganun yung pagkaka-word niya na trabaho ng NSA, trabaho naman talaga namin yan sabi niya ganun. Saan ba yun? Teka. Sige, ikaw muna. Hindi, kasi the mere fact na bakit kailangan mong sabihin na ito binomonitor, ano to yung mga pro-China? Hindi ba kargado na yon? Correct. Oo. Bakit yung pro-China, kapag pro-peace ka, pro-China ka na. Pagka ayaw mong mag-escalate yung gulo, pro-China na, 'di ba? Yun yung ang labo nung bakit yung the mere fact that you try to insinuate
that there is certain groups na pro-China, naggawa ka na ng nag-identify ka na ng grupo without really making any reasonable distinction why they are there. 'Di ba? Ayun. So, actually, ikaw, Jonathan Malaya, in-endanger mo kami. Tuloy din natin, ha? No? Ginagalang natin yung freedom of expression, freedom of the press. Ang ginagawa lang po namin sa NSC ay ginubunyag namin yung mga nagpapakalat ng fake news. No, for example, yung sinasabi na panggami, conspiracy daw, yung nangyari sa Ayungin Shoal. Panggaming binangga tayo, parang gano'n. No, Ano yan? no. Kasi may bangga-bangga na nangyayari. Oo, Tingnan natin yan. nagawa-gawa daw natin yun, Oo. na tayo yung humarang. Yun nga. At ang pinakalat nila yung video na nanggagaling sa Chinese Embassy, na tayo yung unay sa May, ang siyang humarang dun sa Coast Guard vessel. So, sa tingin namin, parang tricycle yan or motorsiklo na humahara sa 10-wheeler at na walang katotohanan. So, ang ginagawa namin sa NSC ay ipinaparating namin sa taong bayan yung katotohanan. Yun. So ngayon, yun yung sinasabi niya na ang pinakalat daw na video is yung galing daw sa China Embassy. Well, una, doon muna tayo sa sinabi niyang yun, ha. So pag nakita natin yung galing ng Chinese Embassy, wala rin naman siyang sinabi na fake yung video na yon. At nag-form tayo ng opinion natin by comparing the two sides. Paano fake news yun? Mismo. Correct. May video sila, may video yung China. Pagkatapos, as a citizen, nakita ko. Pagkatapos, pero ang gusto ni Jonathan Malaya, yung kwento niya, dapat yun lang yung paniniwalaan natin. 'Di ba? Ayun ang hirap nga. Ang hirap na jowa ni ang hirap na jowa ni Jonathan Malaya. Hindi, saka kasi, ang hindi kasi kinumpleto ni Jonathan Malaya, ang talagang nag-contradict sa sinabi niya is yung kumalat sa TikTok na dating from a former US Navy officer na ipapalabas natin, no? Panoorin ninyo. Na hindi niya in-address, no? Hindi niya in-address yan di ba? Hindi niya to in-address. Kaya nga ang kinagawa ni Jonathan Malaya, nagbubugi man siya no? So ito ha, i-play natin. It is absolutely infuriating how much Western media continues to lie to the general public about what's happening abroad. By now, many of you know about the Chinese and Philippines incident where China was harassing the Philippines. I was a qualified surface warfare officer. I was stationed in Japan and traveled to the Philippines several times. I will make a disclaimer, the Philippines are terrible ship drivers. And to be a qualified surface warfare officer, you have to essentially memorize what are known as the rules of the road. The rules of the road essentially tell you how to drive a ship and interact with others, both domestically and internationally. After watching this video several times, who do you think was in the wrong, the Chinese Coast Guard or the Philippine ship? And before you answer that, look at where this ship is at, and you can see its wake. It was originally behind the Chinese Coast Guard ship. This is clearly what's known as an overtaking situation, and the ship that is in front, that's known as a stand-on vessel. They keep their course and speed. The giveaway vessel, which would have been the Filipino ship, should have stayed away from the Chinese ship. Rule number 13. Any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken. And when you look at this wake, you can literally see the curvature there where they turn towards the Chinese Coast Guard ship. And remember, the Chinese ship is supposed to maintain course and speed. This Filipino ship, you can literally see the wake where it crossed in front. And what's really strange about this footage is the amount of Filipinos that magically had phones and cameras out to record this specific event. Which makes me really speculate that this whole situation was created to create more anti-Chinese sentiment in the U.S. Nah, the U.S. government would never do that. So, bakit ito hindi niya sabihin na kasama ba to sa monitor ni Jonathan Malaya?
Oo nga, or Ano sa kinol tingin out mo? for spreading fake news, 'di ba? Kasi Oo, pwede yung explanation niya contradicts whatever the Philippine Coast Guard and the National Security Council is saying. yeah. So anong ano 'yon? So so hindi ang ginawa niya, tiningnan niya lahat ng video at inanalyze niya yung situation. Mm. And then he therefore concluded based upon his experience as a former US Navy surface warfare anong tawag doon? Naval Surface Officer. 'Di ba? Basta may kinalaman sa Warship Surface Officer. Oo. So yun yung inexplain niya. Ayun yung kumakalat. Kaya nga naano yung Banggami. Mm. So ngayon, ano yung rebuttal doon ni Jonathan Malaya? Ang ginawa lang ni Jonathan Malaya is nag-name calling. Mm. 'Di ba? Tama ba 'yun? Tama ba si Jonathan Malaya doon? 'Di ba? Basta So sabi lang niya Banggami is fake news. Bakit nga siya fake? 'Di ba? Bakit nga yeah. fake? Parang Diyos ko po naman. Hindi kasi ang gusto ni Jonathan Malaya, fake siya kasi tama siya. Mm. So kami ang tama, fake 'yan. Paano nga 'yan? Kailangan niya siyang i-analyze yung situation. And you cannot analyze the situation kung ang pagbabasihan lang ng mga tao o yung sasabihin nyo, Jonathan Malaya. Mm. Kasi this is not the first time. Sabi nga nung Amerikano, di ba sabi niya, well, it made him believe na yung insidente na yon was meant to raise anti-Chinese sentiments among the American public. At nagbiro siya na the US government wouldn't do that. So, ganun din sa Pilipinas. If the US government is capable of doing that, paano pa kayo? Hindi ba extension lang naman kayo ng American government? In a very, very sarcastic way, no? Yung pagkakasabi ni True. At hindi yun in-address ni Jonathan Malaya. So, parang, ang ginawa niya, andun sila sa well, kasi tingin ko ang punto, ang ano lang naman talaga dyan ni Jonathan Malaya, gusto lang niyang i-isolate yung mga nape-perceive nila na mga individuals that would go against what their pro-US stance, 'di ba? Yeah. Na para hindi mga mo yung pro-US stance nila. So, ngayon since ayaw mo kasi bakit ka magsasabi ng pro-China? Someone is pro-US. Sino yung pro-US? 'Di ba? Kasi supposedly dapat wala namang pro-US at saka pro-China kung nasa Pilipinas ka eh. Kasi bakit? Kasi ano ba? Kasi ginagawa kasi ni Jonathan Malaya, pinagsasamantala niya yung kabubo, yung alam mo yung very sapula-saputi mentality ng mga Pilipino. Oo. 'Di ba? Katulad ng election, o ano ka ba, pink ka or red ka. Pinagsasamaantalahan niya 'yon. So, gumagamit siya ng demagoguery tactics si Jonathan Malaya. Ituloy natin yung sinabi niya. Lamang. And ang sinabi ko ng Ninya is, we are just monitoring them. At yun naman mandato ng National Security Council to monitor people, no, who may be following the narrative and agenda of a foreign power. Ano masasabi mo yon na ang National Security Council ay monitor lang naman ang people who may be following or monitoring people who are following the narrative of a foreign power. Following and meron siya following lang eh. Teka. Narrative and agenda of a narrative foreign power. Oo. Ano masasabi mo dyan? Biological woman? Narrative and agenda of a foreign power. Yung following. Dahil nga sa following the narrative and So ngayon, dahil
nga siguro ano, since pinaalala mo na rin naman na extension lang rin naman kasi talaga sila ng ano, ng extension naman talaga sila ng US. Siguro baka inaakala nila na hindi foreigner ang US. Dahil sa pag-follow nila ng bonggang-bongga sa narrative ng US, feeling nila hindi sila guilty of doing it. Kasi nga, feel na feel nila, kano din sila. So, kumbaga, mukhang ang only power lang dito na inaano ninyo, China lang eh, no? Parang ganun yung Oo, dating, kasi, di ba? hindi, Kasi yun ang paano sinasabi yung, mo yan. paano yung narrative ng Vietnam, Mm. Mm. ng Japan? At saka yung, ang tawag dito, sabi niya, minomonitor niya ang mga vloggers na pina-follow ang narrative at agenda ng foreign power. Anong ibig sabihin ng pina-follow yung agenda and narrative? Oo, parang minomonitor nyo, yun nga nagkabayaran na, hindi nyo nakita. Yung parang, actually, ang fake news doon, nandun sa nagmo-monitor. Nagkabayaran na yung Vera Files at saka yung ng pag-perpetuate ng foreign agenda, hindi nyo naman na-monitor. Oo, Hindi nyo sandali naman lang nga. nakita. Ito, nabanggit na nga yung nagkabayaran. Okay, so, may pupuntahan tayo ha. So, pupunta tayo sa website ng National Endowment for Democracy. National Endowment for Democracy. Ito. Mm-mm. Ayan, NED. Okay? Awarded Grant Search, NED. Okay? National Endowment for Democracy. Ang National Endowment for Democracy po, guys, this is yung hayagang ginagawa ng CIA. Okay? So kasi dumating yung point na yung CIA nagkaroon ng bad image sa US. So, ang ginawa nila, nagkaroon ng National Endowment for Democracy. So, kalamihan ng ginagawa ng CIA dati na patago, ginagawa ngayon ng hindi patago ng National Endowment for Democracy. So, ngayon, titingnan natin yung mga nabigyan nila ng pera, okay, sa Pilipinas. Kasi makikita mo dito eh. So, ayan, Philippines, tapos, ang available lang kasi ditong years, 2017 to 2021. So, hindi pa natin nakikita yung 2022, saka yung previous year. So, pag nag-search tayo, Philippines, okay, nag-iikot pa siya. So, makikita nyo dito, so, yung years na yan, so, Duterte years, no? Nakita natin, puro Duterte years ito, wala pa yung ngayon. Nakapagbigay na sila ng 6 million, 6.7 million. Okay? So, sino-sino yung mga pinagbigyan nila? So, kita mo yan. Iba-iba actually, no? Iba-iba. So, kung nabanggit na yung, halimbawa itong Young Leaders for Good Governance, that is actually, I believe this is for the group of for the foundation of Mar Rojas. Tingnan natin ha. Wow. Jessie M. Robredo Foundation. Nakamute ka, girl. Ayan, okay. Go. So, ano siya? Sa Jessie M. Robredo Foundation napunta yung pera. So, 2016 lang yon, $300,000. So, makikita mo dyan, nandyan sila. So, nabanggit nga niya dito yung Vera Files. No? So, pag tinignan natin yung Vera Files, magkano na yung nakuha nila so far is, wala pa. Search. Mag-search, makikita natin. So 350,600 US dollars. So ano lang to 2017 to 2021. So magkano yung 350,600?
US dollar PHP. So, nasa 20 million. Mm-mm. So, can you imagine every, so 17, so from 2016 to 2020 lang ito. So, Mm-mm. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 years, can you imagine in 5 years, 20 million? Mm-mm. So, per year, nakakapagkano ka? Ano, 360? So, 360,000 oo. So, per year, per year, nakaka 4 million ka. Eh, website lang yung Verifiles. Oo. Mm. Tubong Di lugar. ba? Oh, website lang yun. 4 million. Eh, ano bang ginagawa nila? So, ano bang ginagawa ng Verifiles? Di ba? Sino ba yung mga... So, sabi niya, minomonitor niya yung mga nagpa-following and ng foreign Agenda. Foreign at narratives and agenda. at sabi niya, hindi naman daw niya sinasabing binabayaran yung mga pro-China. O ito yung mga nagpo-follow ng ng US agenda, may bayad talaga sila, million nga eh. Every year. So bothered sila dun sa hindi sila sure kung binabayaran Bayaran. versus dun sa bayad Bayad na. na. Yung pinagloloko tayo nito ni Jonathan Malaya eh. Eh, hindi ka naman pala sigurado na yung mga pro-China vloggers bayad. Hindi ka naman pala sigurado doon. Pero bothered Oo. ka na, minomonitor mo na. Pero yung mga Oo. bayad na, 'di ba? Ng US, Ng US. at binabayaran Okay. pa. Bayad na binabayaran pa until now kasi nga hindi na sila nag-release ng 2022 and 2023. So, doon makikita bakit hindi sila nag-release ng 2022 at 2023, 'di ba? So makikita natin. So sabi ng so ngayon, ano yung gusto niyang palabasin doon? Si ba siya na rin nagsabi, hindi naman niya sinasabing binabayaran yung mga pro-China para mag-isip sila na pro-China sila. Eh, paano yung binabayaran ng United States? Diba? Diyos me. So, bakit kailangan mag-identify ng grupo and assume that they are pro-China and you're not even sure if they are paid or not, 'di ba? Pagkatapos, because you felt that their narrative, kasi ganito yan, sir. Yung narrative po na maaaring pumabor sa foreign power, kailangan niyo pong maintindihan na yung isang tao na kunwari meron siyang pinaniniwala, kunwari ako, si Sas at yung iba, naniniwala kami na I'll speak for myself. Naniniwala ako na ang best way ay peace. Huwag i-escalate ang gulo at gamitin natin ang lahat ng enerhiya natin mula sa pinakamaliit na cells ng ating katawan para i-de-escalate ang gulo at mag-focus tayo sa mga bagay na meron tayong magagawa. Okay? Now, because I believe in this, you are perceiving it as if it favors the foreign power, which is China in this situation. 'Di ba? Sir, ang may problema po yung utak ninyo, hindi po yung utak ko. Kasi, hindi ko nga iniisip yung China dito eh. Ang iniisip ko yung kapwa ko Pilipino. 'Di ba? Oo, kasi to be sure, no, how sure are you that China needed someone to defend itself? Yun pa nga. What for? What for? Na parang, to be honest, no, I'm gonna be honest to the Filipino people, the China doesn't need the Philippines. True. Na parang, bahala ka dyan kung anong gusto mo, parang no, parang hindi sila makakatulog. Alam mo yun, hindi sila mawawalan ng tulog kung kung awayin mo sila ng awayin kasi ikaw yung mas masasaktan eh. Alam mo yun? Totoo. So hindi mo man naisip na bakit hindi mo sabihin sa mga tao kung sino yung mas masasaktan
kung itutuloy natin yung pulisiya ninyo. Mm. Hindi ba mas Mm. maganda ganun yung usapan? Mm. 'Di ba? Mas masasaktan ba ang China o ang Pilipinas? Oo. Ang mga Chinese o ang mga Filipinos? Kasi nangyari na to, Joey, yung ganyang very assertive and aggressive in enforcing EEZ Emirate. Nung panahon ni Pinoy sa Taiwan. Do you remember yung Coast Guard, binaril nila yung mga fisherman from Taiwan. Ngayon, ang sabi ng Coast Guard, nag-e-enforce lang kami ng batas. Oh, 'di ba? So, anong ginawa ng mga Pilipino? Anong ginawa ng administration noon? 'Di ba? Yun yung pinadala si Maroha sa Taiwan, 'di ba? Oo, 'di ba? Anong ginawa? 'Di ba sabi ninyo, enforce natin ang ating karapatan. Ginawa na nga natin 'yan. We did it. So, nakapatay sila ng Taiwanese fisherman. Anong nangyari? Who actually sided with us during that time? Oo. Which country? Wala. Meron ba? Wala. And in fact, yung repercussion nun, Sas, kasi nagkaroon rin ng sentiment sa Taiwan na hindi maganda towards the Philippines, and ang daming mga Taiwanese na nabuwisit dun sa action na yon, na hindi na sila nag-renew ng, may mga parang towns or mga municipality sa Taiwan na ginawa nilang policy na hindi na lahat kayo na merong Pilipinong empleyado, hindi na i-renew yung kontrata. Di ba nagganon? Umabot sa ganon. Umabot sa ganon, nagkaroon ng ban. Tapos nagpadala pa nga ng warship yung Taiwan. Can you imagine? Tapos, so pag sinabi ba namin na, oy, wag niyong gawin yan, ibig sabihin pro-Taiwan kami. Bakit yung mga katulad namin nung panahon ni Pinoy na naintindihan namin yung side ng Taiwan and etc. Bakit? Ba't hindi tinawag na mga pro-Taiwan? So, ibig sabihin nito si Jonathan Malaya, binabakla tayo. Correct. Huwag mo kaming baklain, Jonathan Malaya. No? So ganun yung eksena. So, ituloy na natin ang kanyang sinabi. Pakimute uli ang biological woman ko. Following the narrative and agenda of a foreign power. Okay. Now, can you advise us, ADG John, how do we know? Paano namin malalaman kung sila ay totoong kung freedom of speech ito o baka naman meron silang diretsay na natin, sila ay binabayaran ng China? Okay. Well, magandang tanong yan. No? At never ko sinabi na binabayaran sila ng China. Okay. No? Kasi parang nagpapanik. Ninawin natin yan. Nagpapanik agad sila na di umano may listahan daw kami. Kasi may kumalat sa internet na listahan ng mga tao na di umano minomonitor ng National Security Council. Wala po kaming listahan. Yes. At yung listahan po yun ay gawa-gawa lamang ng mga tao para lang suportahan yung kanilang naratibo na nagwi-witch hunt kami sa National Security Council. Liwanagin ko lang po, wala pong listahan, wala pong witch hunt na ginagawa ang National Security Council. Ang ginagawa po namin ay mag-monitor. Mag-monitor kasi importante po kasi na ang makarating na impormasyon sa ating mga kababayan ay ang katotohanan lamang. And okay. Gusto mo ikaw mauna? Naka-mute ka, girl. Sige, mauuna na ako kasi feeling ko marami kang sasabihin dyan. So sabi niya, tawag dito, hindi naman daw sila, hindi sinasabi na merong binabayarang mga pro-China vloggers. Nagpapanik daw tayo kasi may listahan na kumalat. Ganyan. Okay. Yung number one na bullshit dun sa interview ni ADG Malaya. Yung sinasabi niya nagmo-monitor sila. Na parang, sir, dito po kitang-kita kung ano man po yung mandato ninyo, hindi nyo ginagawa ng maayos. Hindi nyo na monitor na
hindi yung mga pinagsasabihan ninyo ng mga pro-China vloggers, okay? Hindi yun yung gumawa ng listahan, okay? Hindi nyo na-monitor. Hindi nyo, kami nga alam namin kung sino yung naglabas ng listahan eh. 'Di ba? Si TPL3 naglabas ng listahan, si Maureen whatever, okay? Siya po yung naglabas ng listahan at itong gagang to, nilabas ang listahan na hindi daw niya alam kung para saan. Na hindi raw niya alam kung ano daw ba talaga yung listahan na yun, okay? Hindi nyo inalam na sa kanya galing yun. Pagkatapos, pag bibintangan mo kami, na yung mga taong na-identify na yon, ang gumawa lang din ng listahan na yon to reinforce yung witch hunt narrative against you. 'Di ba? Sir, paano kami hindi high blood sa inyo? Diyos me, yan pong paglabas ng listahan na yan, kami po ay na-expose, lahat po ng 44 na tao na nandyan sa listahan na yan, lahat po kami ay na-expose sa harassment. Lahat po kami ay na-expose sa death threat. Okay? Ang dapat nyo iniimbestigahan dyan, si Maureen, si TPL3. Diyos me, siya dapat ang biniimbestigahan ninyo. Pinapahamak niya ang buhay ng ibang tao dahil labas siya ng labas ng listahan na hindi naman pala niya alam kung para saan. 'Di ba? At least imbestigahan niyo lang ho kung bakit tatanga-tanga yan. Yun na lang po, para alam natin, maintindihan natin. Ano ba to? May pinagdadaanan ba to? May kulang ba sa utak nito? 'Di ba? Maglalabas-labas ng listahan. Di naman pala niya alam kung para saan. Pero i-reveal lang niya na hindi listahan to ng mga ano, ganito. Listahan to ng mga Pero hindi, shit na pro-China. pero ayun na nga, ang sabi, kaya nakita mo napakasinungaling nito ni Jonathan Malaya. No? Kaya ang title ng episode na to is, Gado ka kasinungaling? From one to Jonathan Malaya. Can you imagine? Mm-mm. Nag-monitor sila, pero hindi niya na-monitor kung sino yung naglabas. So, sinisi niya yung mga nasa lista. Diba? Kami pa. Diyos me, hindi na po namin kailangang we are being bashed incessantly every day. Hindi na namin kailangang paglabas ng listahan ng ganyan para i-bash kami. Okay? Kasi nakakaloka, di ba? At nilabas yung listahan na yon ng mga ng mga vloggers ng administration, Jonathan Malaya. So, bakit ngayon yung sinisisi mo yung mga nasa listahan? Baka ikaw ang baka kayo talaga ang gumawa. Tapos ipinasa niyo sa iba. Kasi halimbawa, sabi niya, may mga listahan. Actually, hindi naman yan ang unang listahan, Jonathan Malaya eh. Ang unang listahan na talagang listahan, ito, Countering China's Information Manipulation in the Indo-Pacific and Kazakhstan, a framework for understanding and action na ililabas ng International Republican Institute at ito po ay guess sino ang funder. Guess sino po ang funder nito? Ano yun? Diba? Democratic Emirate, ano? Yes. This is a National Endowment for Democracy branch. Yan. International Republican Institute. So, nilabas ito. Oo. So, para lang makita nyo kung anong relationship nito sa National Endowment for Democracy, papakita ko sa inyo. Ang kanyang eksena. Diba? And then, International Republican Institute. So, ganito siya, no? So, ito. So yung National Endowment for Democracy, meron siyang 4 na pinag-downloadan ng funding from the US government. Yung International Republican Institute, tapos itong Center for International Private Enterprise, National Democratic Institute, saka Solidarities Center. Solidarity. So ngayon, this is the work of the CIA. So halimbawa, yung organization mo sa isang bansa mo, ayaw mo sa Democrat, so dito ka sa International Republican Institute. Kung hindi ka naman Republican, mas gusto mo yung Democrat. So dito ka sa National Democrat Institute kukuha ng pera. Tapos syempre meron din sa mga enterprises saka sa mga workers group.
So, ganun sila mag-download ng pera. So, ngayon, itong listahan na to, nirelease ito ng, I think this was in July or June. June 2020. So, nandito yung Philippines. Nandito yung Philippines. Okay? So, this is by the US government, by the CIA, no? So, ngayon, sa Philippines, papakita ko yung listahan. Actually, makikita mo talaga yung changes na nangyari. Kasi itong listahan na to, I think ang ginawa pa nito is 2022 data bago pa mag-ano ng EDCA si Duterte. So, ayan. Tinan mo. Pro-Duterte influencers. One major way pro-PRC narrative spread was through pro-Duterte social media influencer. So, nandito pa nga si TP eh. RJ Nieto, Hindi pa update si Yan yung Albert. list niya. Hindi pa. Kasi ano pa to, based on 2022. Bago pa mag-ed. Bago pa to nag-ed. Tapos ako. Pero ako ang naka-highlight. Di ba? May screenshot sila. May screenshot sila sa kanilang research paper. Oo, saka nandito rin yung lahat ng nasa listahan nila, Maureen. Nandito rin. Nakita mo yung IDC. Yes. Sila Kamentong, 'di ba, nandiyan? Oo, si George C. Nandyan lahat. So, pare-pareho lang kung sino yung mga binanggit dun sa listahan. Nandito rin sa listahan ng CIA. Si Austin Ong, si Herman Laurel, nandyan din. So, ngayon, is it a coincidence na yung PCIJ na naglabas din ng listahan okay, PCIJ. Ano yun? PCIJ South China Sea. So, naglabas din sila ang PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Sila rin naglabas, no? Ang title ng article nila is, ayan, bubukas pa. Yan. Philippines confronts unlikely adversary in SCS Row. Philippines echoing pro-Beijing narrative. So pareho din nung inilabas ng CIA, 'di ba? So ayan din, so pinangalanan din sila dito. Pero nandito si Ana, same usual suspects, pero wala ako. Ako lang yung wala dito. Oy. Pero dito sa PCIJ, ang mga sinama lang nila, yung mga Filipino-Chinese o may asawang Chinese, si Ana Malindugoy, Herman Laurel Chu, Austin Ong, George C. So, meron silang ginagawang eksena. So, is it a coincidence na yung pinondohan ng International Republican Institute na under ng NED, at ang PCIJ ay tumatanggap din ng pera sa US government. Correct. Is it just a coincidence? So, tingnan niyo yung PCIJ kung magkano yung kanyang natatanggap na pera. So, hintayin lang natin. So, is it a coincidence? 'Di ba? Ano sabi ni Sini? Semi-doxing. Nakukornihan ako sa doxing-doxy. If you are a social media influence, eksena ka dito sa social media, stop that. Nakukornihan ako sa mga doxing-doxing na statement. Unless na ilabas mo yung address ng tao or anything na pwede siyang puntahan. Iyan lang yung kukornihan ako sa mga ganyan. Philippine Center for Investigative Journalism, kung magkano ang kanyang natanggap sa NED, di ba? So, dali lang. PCIJ. Okay, PCIJ. Ito.
Eto, $351,200. From 2017 to 2020 lang palang ito. So, Joey, is it a coincidence na ang International Republican Institute na under ng NED, National Endowment for Democracy, ay may listahan ng mga pro-Beijing narratives daw sa Pilipinas. Tapos meron din ang PCIJ na tumatanggap ng pondo rin sa NED. Is it just a coincidence? Tapos yun yung parang yun, dun worried si hindi na bother si Jonathan Malaya dito. 'Di ba? Hindi niya nakita, hindi niya na monitor, hindi niya pinansin. 'Di ba? So, ang tanong, yung monitoring ba nila nakabase dito sa sinabi ng CIA? Kasi wala namang pinagkaiba eh. Kita mo yung wordings niya, 'di ba? Yung wordings niya, 'di ba, pro-China. Yung CIA din, ganun din yung nauna pa yung CIA sa inyo. So, gaano kaiba yung pananaw mo? Paano kailangan mong patunayan, Jonathan Malaya, na yung pananaw niyo sa National Security Council ay walang foreign influence. Oo. Na walang narrative, walang fina-follow na narrative ng at agenda foreign power. Yes. Walang fina-follow na narrative at agenda ng foreign power. 'Di ba? Yes. Kasi bakit parehong-pareho yung mga words, yung inyong framing? Bakit parehong-pareho sa CIA? Oo. Mas nauna sila sa inyo. Oo. They're one and the same. Di ba? Is it just a coincidence na pareho yung sa PCIJ, pareho din yung Rappler? Yung Rappler, sino may-ari ng Rappler? Sino ang pinuno ng Rappler? Si Maria Ressa? Si Maria Ressa. Ano ba si Maria Ressa? Ano ba si Maria Ressa? Di ba Pinay daw siya? Yan lang? Sabi niya. Yan lang? Ano si ba? Maria Ressa ay connected sa National Endowment for Democracy. Oh, yeah. Oo. Of course. Oo. Maria Ressa joins World Movement for Democracy chairperson. Project din yan ng ng NED. The World Movement for Democracy of National Endowment for Democracy has named Maria Ressa co-founder, CEO of Rappler, and 2021 ETLABU new chairperson of the steering committee ng NED. So, is it just a coincidence na ang Rappler na ang pinuno ay steering committee ng National Endowment for Democracy at ang PCIJ na nagre-receive ng pondo sa National Endowment for Democracy ay pare-pareho ng sinasabi about the pro-China narratives. At ngayon, is it a coincidence? Si Jonathan Malaya ay ine-echo yung pareho nilang mga sinasabi. Na-monitor kaya yan ng National Security Council? So, National Security Council, ano ba talaga yung minomonitor nyo? 'Di ba? Ine-etchos nyo kami. Kulang lang sabihin ninyo sa amin na ayaw nyo yung ginagawa namin. 'Di ba? Yun na lang yung sabihin ninyo para hindi tayo nag-e-etchosan dito. Hindi mga minomonitor namin ng kineme. Tapos magpapalabas pa kayo na at mandate ninyo na mag-monitor ng mga vloggers na nag-follow ng foreign narrative. It
contradicts everything that you are doing. And parang mas lalo po kayo nababaon sa kasinungalingan. Sir Jonathan Malaya, obvious na obvious po na nagsisinungaling po kayo. Obvious na nagsisinungaling po kayo. So, Kasi bakit naman nung panahon ni Duterte wala ka namang ganyang monitoring, Jonathan Malaya? oo. Bigla-bigla, no? Bakit? Hindi, ganito Jonathan part ka ng administration ni Duterte. Bakit yung nagpapa-interview sa akin? Mm. Gets mo? Bakit walang ganyang eksena nung panahon ni Duterte? Part ka dun Kayo ni Anyo, part kayo nun. Tapos, nung nag-change ng foreign policy at umangkla sa United States, bakit biglang may ganun na kayong agenda na mag-monitor ng mga pro-China narratives? Sasabihin niya, taga-sunod lang siya. Diba? Bakit nagbago? Ang unang naglabas niyan ng listahan, ang CIA, ang National Endowment for Democracy. Sumusunod Baka naman lang daw po siya. Sumusunod lang daw siya. Oo. Sumusunod lang po si Jonathan Malaya sa order ng Ng mas Pentagon. nakatataas. Oh. Diyos Di ba me. wala namang ganyan ng gobyerno nung panahon ni PRRD. Di ba? So, ini-adjust tayo ni Jonathan, no? Oo. True. Minomonitor kaya nila si Duterte, sabi ni Mami Laika. Oo. Minomonitor yan nila. Yung matanda, isang piyok lang niya na tumatumbling ang mundo eh. So, I'm pretty sure minomonitor nila closely kung ano yung mga I'm pretty sure minomonitor nila kung ano man yung mga hakbang niya. Ayan. Buti na lang talaga si Lolo Art hindi napasok sa gobyerno na to, kundi pati siya mavovo. Sabi ni Yu Chang Vlog. So, ayun na nga ang eksena. So, si Jonathan Malaya, kailangan niyang kumpunuhin yung utak niya. True. Diba? Ayan. Kasi binablock mo pala lahat ng trolls, no? Binablock mo lahat ng trolls eh. Ayan. Pero sa Bakit? TikTok, grabe yung doon, grabe yung harassment doon. As in, grabe yung harassment. Talagang, yung hindi po pwede na magla-live ka na walang death threat at saka walang mga, oy, dadamputin ka na, aarestuhin ka na. Bakit? Bakit ako aarestuhin? Tangina nyo. 'Di ba? Pagkatapos, ito si TikTok, ito nakakatawa kasi sa TikTok. Di may mga ganon. Pagkatapos, pagka ikaw, nag-answer baka, ewan ko sa'yo, tatanga-tanga ka, ganyan. Nag-react ako na rin ganon. Ibaban kayo, suspend ka ni TikTok for for harassment and bullying. Isususpend ka niya for harassment and bullying. Pero, pag ikaw, nakakita ka ng mga death threats dyan, tapos ire-report mo yung account, which kills! Babalik lang sa'yo yung report mo, walang mangyayari. Ganon. So paano naging pro-China yung TikTok? Yun nga kaya ako nagtataka Sabi ko, tanggalin nyo na yung TikTok, dami ng tanga dyan Sige na, anuhin nyo na. Sandali, paano naging pro-China yung TikTok? Kung yung mga sinasabi nilang pro-China narrative, hinaharas na, pero sila pa yung nababan. Correct! Kami pa yung nababan. Doon nga ako tawan-tawa Yung mga TikTok content political creators doon, ako lang ang merong original account. Lahat sila burado yung account nila. So ako lang yung nag-iisang content creator doon na yung account ko noong una ay yun pa din. At hindi ako nagbago ng content. Kasi yung mga iba, pag nagko-content sila, nagkakaroon sila ng mga ayun, yung report
reported yon definitely. Tsaka ubos talaga yung account. Ayan. Walang freedom of expression dun sa TikTok eh. Sa totoo lang. Ayun. Ayan, si Mami Laika. Kagaya niya ni Mami Laika. Ayan. Naban niya sa TikTok. Ano ba, ilang account mo ba, Mami Laika, yung naban sa TikTok? Permanently ban. Ayan. So, yun. Pagkatapos gusto niyong i-ban yung TikTok, just me, o di, go ahead. Game. 'Di ba? Kayo yung nag-ano diyan eh, kayo na kami hawak ng moderation diyan eh pagkatapos. Pero anong katangahan yun ni Jonathan Malaya, no? Pinag-aaralan po namin kung ibaban ang TikTok. Ako naman parang, Amerika, ano, SAS, 'di ba ganun na ganun rin yung debate sa Amerika nung early mm-mm. early this year yata yon, early this year. Last Oo. year. Ganun na ganun yung debate rin sa Hindi, Amerika eh, na parang, hindi. kasi spy yan, Oo, ang ganyan-ganyan. ano nila, national security threat yung TikTok. Ay, yung Lazada. Oo. Nandun talaga yung address mo Oo. and phone number, exact geographic coordinates. Nag-backfire pa nga yan, SAS, kasi nung in-invite nila yung CEO ng TikTok sa US Congress para interviewin, well-spoken siya, ang galing niya mag-explain ang ano niya. So parang mas maraming nakaunawa pa nung predicament ng TikTok sa US. Ganon. Pagkatapos, itong guy na to, yung CEO ng TikTok, na because of that, gumawa siya ng TikTok account. Sobrang naging very, very popular siya sa TikTok. Overnight. Diyos me. So parang, sige, bala kayo. Diba? So, Parang, ulitin natin hindi, dito. hindi alam mo kasi si Jonathan Malaya, alam niya kasi na karamihan ng Pilipino, hindi alam nangyari doon pero Sa Amerika. hindi ba niya alam na marami rin Pilipino nakaalam doon sa hearing doon ng TikTok sa US? Oo. Siyempre, So, anong ibig sabihin niya? Mas, na parang, Hindi, ako naman, yeah, go ahead. Ban it, no? Diyos ko, tingnan natin kung, sabi niya, kasi ano to, may national, si bakla, parang, bakit ka nagpapasiklam? Tapos, ang ano pa niya, kasi yung mga companies daw sa China, Chinese company yan kasi, so nagre-require na mag-participate, na mag-cooperate yung mga Chinese company sa government ng China. Unang-una, parang ang ganda naman ng policy sa China. Yung gobyerno nila yung malakas. Na pag sinabihan nila itong company na to, oy, sumusobra ka na, sumusunod. Sa atin, Jonathan Malaya, meron na ba kayong mga kumpanyang umabuso na magaganon? Na sinikaran ninyo? Wala, kasi wala kang bayan. Tapos pangalawa, sabi niya, yung mga company sa China na required kasi yung makipagtulungan sa government ng China. Pero yung Ayala, nakipag-deal sa BYD, isang Chinese company. Electric vehicle, o EVs. So bakit hindi mo rin yung pag-aralan na tanggalin? No. Diba? Si Razon may kumpanya dito sa China, sa Shandong. Ba't hindi mo rin pag-aralan nyo? Bakit hindi national security threat yung mga billionaires kumikita dito sa China? Di ba malaki yung influence ng mga Filipino billionaires sa Philippine politics? So, pang mahirap lang daw. Pang mahirap lang daw. Gusto talaga. Oo, kasi marami mahirap ang ginagamit ang TikTok for their negosyo, ha? Correct. Actually, ang daming mga success stories sa TikTok na, kasi since inopen nga ng TikTok yung kanilang platform for e-commerce, madami nag-online, live online selling, ganun. Tapos even if you're just a content creator, merong product marketplace sa TikTok, kung kunwari ikaw malaki ka ng content creator. So, ngayon, pagka pumili ka ng mga items doon, tapos ilalagay mo doon sa page mo, since marami ka ng followers, yung mga followers mo can buy stuff from your page. So, ngayon, ikaw kung content creator ka, pagkatapos nag-endorse ka ng mga products doon, yung nagbenta ka ng mga products, gumawa ka ng content, and then they're going to provide you a link
And if your followers would buy from that link, yung content creator, kikita siya. So, ibig sabihin, ang daming ways para kumita ng pera sa TikTok. Ang daming ways para kumita ng, through e-commerce, yung retail. Through retail, ganyan. Pagkatapos, ang dami rin ng mga yung mga talagang nag-boost yung sales nila because they created a TikTok store, ganyan-ganyan. So, ang daming mga success story. In fact, parang ang pinaka success story na naaalala ko diyan, yung merong isang content creator gumagawa siya ng content. Tapos yung parang ang content niya yung parang gigil sale, ganon. Gigil sale, yung parang eto, sobrang tibay nito, ganyan, tapos binabato-bato niya, ganyan-ganyan. Tapos nakakaliw yung mga tao dun sa niya, sa mga content niya. Ang dami niyang sales because of that. So, yumaman siya kakagawa ng content. Ganon. And, well, kung tatanggalin nila yung TikTok, yung mga ganitong klaseng opportunity will be lost to a lot of regular Filipinos. China, thank you, China. This is such a national security threat for the Filipino people. Tanggalin na natin to. Sige, go. Tanggalin na natin to. Hindi, parang may national security threat. Bakla, yung mga bakit pinapakita? Hindi. Isn't it more logical na kung galit sa'yo yung China at gusto niyang mag-suffer yung mga Pilipino, hindi naging, bakit kumikita yung mga Pilipino dun sa platform? Using TikTok. Alam, pinaka-crazy. Ito yung pinaka-crazy na way para kumita sa TikTok. Ito yung pinaka-crazy na way. Nakikita mo yung nagaganon-ganon? Thank you for the flowers. Thank you. Keme. Sa TikTok kasi, alala mo yung nagti-TikTok ka ba na nagtataka ka bakit may mga nagbibigay sa'yo ng gift. Di ba? May kasi yun, may value yun, pero you have to do certain things pa bago mo siya ma-convert to dollar amount, to pera, ganyan. Pero isang way para kumita dun sa TikTok, pag meron kang content or nagla-live ka, ganyan, yung mga viewers mo can give virtual gifts, ganon. So ngayon, nauso dun sa TikTok yung ang tawag dito, yung pagka nagbigay ka, mag-acting siya na parang AI, ganon. Mag-acting siya parang AI na ganyan. Tapos pag nagbigay ka ng gift, thank you for the flowers. Thank you for the flowers. Tapos naka-costume yun, naka-makeup, ganyan. Ganyan yung nakakaaliw talaga, nakakaloka. Na parang kung ano yung pag-iisip ng mga Pilipino. Just ayun. So, magbe-makeup sila, mag-aano sila, ganyan. Tapos yung kung nagbigay ka ng coffee, thank you for the coffee. Tapos may katumbas yun na script or ng dance. Ganyan. Bakit yung pinaka-latest na nag-viral doon, na sobrang dami niyang gift na na-receive. Isang gabi, 100,000 yung kinita niya. Kagaganon! Oh! As in! Pero Joey, national security threat daw yan. Oo, tanggalin lang natin. Pero itong batang to, mahirap pa sa daga ang pamumusaysay, naggagawa ng ganyan sa TikTok, napatayo niya, napagawa niya yung bahay niya because of it, Hindi, Joey, nabilan niya ng paninda yung sari-sari store ng nanay niya because of that. Hindi, Joey, ginawa yan ng China kasi gusto ng China, national security threat. National security. Wala yan. Naniniwala ako kay Jonathan Malaya na yan TikTok, national security threat yan. Kaya nagagamit yan ng mga mahihirap na Pilipino para umangat ang kanilang buhay. True, Diyos me. Nakakaloka. Ni Jonathan Malaya, no? Parang, Bex? And ako feeling ko nag-gain kasi ng traction yung ban TikTok in the US. Nag-gain siya ng traction doon. Ano kasi yung TikTok sa lahat ng social media platform, yung TikTok kasi yung yung parang hindi ka talaga very proud na gumagamit ka ng TikTok. Ganun siya nag-start sa US kasi na parang hindi, iba na natin tong TikTok kasi wala namang keme, tapos ganyan. Ganon. Until they realize, 51% pala ng American population, TikTok user. Majority
ano, pero kasi nga dahil yung Hindi. TikTok, ang reputation niya, yun yung social media platform na meron kang account at kung ano-anong ginagawa mo doon, pero hindi mo talaga sinasabi. Oo. Ganon. Pero ang ano kasi, mas malala ang TikTok sa US. Kasi sa US, ang TikTok, hindi ka lang kumikita through the selling eh. Mm. Meron talaga silang, hindi kasi Yes, available sa hindi kasi oo, available sa Philippines yung kitaan sa TikTok, yung content oo. sa Content, sa oo, viewers, oo, 'di ba? oo. Mm, mm. Yung Ano yung ano, tawag dito? pay ad impression or views Co- or co- something. oo, yung content creator fund, parang ganon. Yung Oo. may value Sa yung nako-convert into money yung views na makukuha mo. Ganon. US lang kasi available ata 'yun or sa Certain basta hindi siya available countries sa lang. Philippines. Hindi pa Certain siya countries. available sa Philippines. Kaya hindi rin siya naging successful sa Philippines, sa US yung pag-ban ng TikTok. Kasi ang dami ring Amerikano na ginagamit yung TikTok for their negosyo. Mm, Na parang mm, parang mas kasi magaling kasi pag-iisipin mo yung platform ng TikTok kasi like unlike sa Facebook, ang TikTok kasi is um it's it gives hindi siya katulad ano kasi siya very una it's very visual, hindi mm, mo kailangan basahin mm. at hindi ka nakalimita doon sa mga friends mo. Oo. Alam mo yun, pag halimbawa ano siya maganda siya sa pagsabaw-sabaw. Nakaupo ka lang ganyan, tapos Okay. gaganyan mo lang yung TikTok, di ba? Tapos kung ano makikita mo, tapos mauhook ka na, tapos Oo. ano nga siya, it's very boredom friend. Pang bored na Mm, yung TikTok. mm, So hindi mm. kasi siya sa katulad sa Facebook na limitado ka sa newsfeed mo. Na it's 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 not as fast-paced Mm, yung makikita mo, no? Kasi i-scroll mo yung newsfeed mo eh. Wala, mm. sino who would like to do that, no? Kaya nga mauungusan ng TikTok ang Facebook eventually eh Oo. because of that. So ayun na nga na ako naman sige iban nyo, tingnan natin kung yung mga Pilipino is mapapalapit talaga sa puso ninyo kasi sinasabi mo kasi yung narrative mo national security threat sa atin to pero for the Filipino people hindi nila maintindihan na national security threat yan kasi kung evil yung China at ginagamit niya yung TikTok to spread the evil, bakit pa niya kailangan, di ba ang mas maganda is yung gawin na lang niya is, hayaan na lang niya maghirap yung mga Pilipino. Correct. Ba't ka pa Bakit kailangan ko magpo-provide ng mag-invent? income generating platform? 'Di ba? Pero magaganyan-ganyan ka lang, oh. Di ba? Ka lang. Thank you Di ba? for the heart. Di Thank you ba? for the heart. Like, Di ba? Di ba napaka-convoluted yung isipan na inimbento nila yung TikTok para kasi national security threat ito. Pero yung TikTok, nagagamit ng mga Pilipino para umunlad yung buhay nila. So, well, kung gusto ko talaga kita maghirap, hindi ang gawin ko na lang is deadbay na lang kita, kung na lang kita. Hindi ba mas maganda yon na? true, 'di ba? Na sobrang pina-follow lang ni labas na labas yung pagkatuta ni Jonathan Malaya. Kasi pina-follow lang niya yung issues do sa US na tinry nilang iba itong TikTok. But I think Sir Jonathan Malaya, your idea is like 3 years late. Wala na, addict na po ang mga tao sa TikTok. 3 Hindi, years saka late. marami na kumita na mga Pilipino sa TikTok. At actually, yun talaga yung parang number one platform to use for e-commerce sa mga maliliit na negosyo. Kasi nililink kasi di ba meron silang kasi nakapapansin sa Facebook, meron silang Shopee or meron silang Lazada. Pero paano mo nga naman ipopromote yung Shopee at Lazada mo? So ginagawa nila, ini-integrate nila yung TikTok sa Shopee at Lazada, di ba? Oo. Actually, 'di ba di ba si Tony Gonzaga, 'di ba na-bash siya noon dahil siya yung naging ambassador ng Shopee.
Tapos parang bumaba yata yung sales nung Shopee nung naging ano siya, nung naging ambassador siya. So parang, pag kinuha niyo siya, ganyan, ganyan, ganito mangyayari sa inyo. Ang hindi na-realize nung mga tao noon, that was also around the same time na bumibira yung TikTok shopping, yung mga TikTok stores. Na yung mga makikita mo sa Shopee ay actually makikita mo rin sa TikTok, libre, may vouchers, may mga ano, pagkatapos no shipping pa. Ganun. Pagkatapos may review pa ng mga content creators. So ngayon, a lot of ako sa totoo lang, when I started, kung kunwari bibili lang rin ng, alam mo yung mga anik-anik na, mga pinagbibili mo na hindi naman nangangailangan ng, mga tipong silicone na spatula, yung mga ganyan. Yung mga ganyan, hindi naman talaga super kailangan mong, dayuhin sa mall, or yung mga tipong kailangan mo talaga right here, right now. Yung makakahintay ka ng 3 araw bago dumating sa bahay or 1 linggo. Ganun. Yung mga ganong klaseng shopping. Syempre, ino-online mo lang naman yan di ba? Pag ako, bibili ako ng mga ganun, iti-TikTok shop ko na lang. Kasi ganito, kung kunwari, meron akong same item, mabibili ko sa Shopee, tapos mabibili ko sa TikTok. Sa TikTok, pag nilagay ko yon doon sa store ko, tapos bumili ako doon sa store ko, pag binili ko siya, meron na akong discount sa shipping. Pagkatapos, pag binili ko yung product na binebenta ko, may commission pa ako. 'Di ba? Dito na lang ako bibili. So hindi nila naisip 'yun na that might be one of the reason kaya bumaba nung ng you know, if you think this is a if you think Jonathan Malaya, this is a reason, this is national security threat, yung TikTok, na-late na po kayo. Ang dami na po pinagkakitaan na po ng bonggang-bonggang Pilipino niyan. Ang dami ng bet na bet ang TikTok shop. Ang dami ng kumitang mga Pilipino at content creator. So if you're going to take their bread away from them, you're not going to push your agenda, whatever that is. Sandali, merong dumating na news, sabi meron daw, binabash daw ang Prime Minister ng Singapore dahil sa comment niya regarding WPS. Sinabi talaga yung West Philippine Sea. There's no such thing as West Philippine Sea for Singapore. It's only South China Sea. So, ano sinabi ng Singapore? Ano sinabi niya? Asan yung link? Asan yung link din sa Singapore? What WPS? Walang WPS na nag-i-exist for Singapore. Sa Pilipinas lang yung nag-i-exist. Ano yan? Ano yung sinabi? Ano ba yung magbibigay kayo ng information tapos hindi nyo inilagay yung link kung anong sinabi? Paano namin malalaman? Ano daw? I mean, sabi niya, ano? Saan mo nga nalaman yan? Sabi niya, payag daw ang, sa share daw, ano? Ano ba talaga kay Pebbles Duque? Ano na kay Pebbles Duque? Nahanap mo na, Joey? Nahanap ko parang wala naman. Ay, teka. Ito, 2 hour, Singapore PM lays down the risk of the Philippines as tension with China escalates. However, Lee sees cooler heads prevailing among ASEAN members which look at the article ng One News, shinare ni Pebbles. Ito, binabasa ko na. So, sabi niya, the South China is important, but it's only thing at stake. It's not only thing at stake. I don't think any of them really truly want to push it to the brink. Tapos, sabi niya, even the Filipinos, I mean, the Americans are their treaty allies, but are you sure Filipinos want to get into fight where you will be the battleground? So, ba't siya binabash? Binabash siya kasi hindi tayo kinampihan. Bakit? Unang-una sa mga Pilipino, you really want Singaporeans to, do you really think that Singapore cares about your bashing? Nakarating ka na ba dito sa part na to? Sabi, Lee, however, believes the Philippines is also realistic. Quote, even the Filipinos, quote,
a direct quote from the Prime Minister. Even the Filipinos, I mean, the Americans are their treaty allies, but are you sure, you Filipinos, you want to get into a fight where you will be the battleground? Ba't siya binabash? Alam mo, pinamumukha na naman ng mga nambabasa kanya, ng mga Pilipino, na ang bobo ng mga Pilipino. Tayo ba may pinakamababang IQ sa Southeast Asia? I would say yes. I would say yes. Una, yun ang pinamumukha ng mga nambabash, na talagang tayo may pinakamababang IQ sa Southeast Asia. Ikalawa, so, actually, yung sinasabi ni Lee, ni Prime Minister Lee, hello, good evening, Clarita Carlos. Actually, Hello yung sinasabi ni Singapore Prime Minister Lee, hindi ba yan ang sinabi ko noon pa? Girl. Kasi nga mga mouthpiece kayo. So, si Prime Minister ng Singapore is also a mouthpiece of Beijing. Para-parehas daw kayo, magsama-sama daw kayo. So, yung sinasabi ng Prime Minister ng Singapore ngayon is the same thing that I was saying. And kung ano yung ginawa sa akin ng mga to, ginagawa rin nila sa Prime Minister ng Singapore. Itong mga taong to, aren't they getting the message? Correct. Aren't you getting the message na kayo yung aanga-anga? Kailangan talaga, Sabi ni Alex Go, i-monitor na yan. Yeah, i-monitor niya si Prime Minister Lee Hsien Loong. Which is true. Kaya nga, alam mo, the hell the Singaporeans think about what you think. Wala kayong maipagmamalaki sa Singapore. Alam mo yun, na parang sinasabi ko nga, na pag nawala sa mapa ang Pilipinas, do you really think there is any country in the world that would care? Mag-real talk lang tayo. Do you really think there is any country in the world na sasabihin na sana huwag mawala sa mapa ang Pilipinas? True. Hindi ganun karaming sa laki ng populasyon ng mundo. Hindi ganun karami yung malulungkot pag nawala tayo. 'Di ba? Oo, yung besides Filipinos, do you really think na malulungkot sila? Ano ba yung parang maapektuhan sila? Yung tipong, shit, pag nawala ang Pilipinas, magugutom kami. Ganyan. Or pag nawala ang Pilipinas, wala na kaming mabibilang murang gamit. Pag nawala ang Pilipinas, papaano na yung mga supplies ng aming groceries na Diyos me. Mag-real talk nga tayo, di ba? Do you really, who do you think? Guys, ang dapat nakikinig dito, malawak ang pag-iisip. Anyway, ayun. I think the 81 IQ is just really AQ, aggressive quotient. Laban na laban parati, no? Oo, sabi ni Lia na it's hard pill to swallow ang reality. Exactly, it's really hard pill to swallow. Kita mo Taiwan. Taiwan is so much smaller than the Philippines. We have so much more natural resources than Taiwan. Why do you think na mag-worry din ng United States and China whatever happens to Taiwan? Because Taiwan has something to offer to the world. Pilipinas, exactly. Can you offer the world your best? But your best is actually, it's not alam mo, hindi siya it's replaceable. Correct. We give the world our best. Give the world our best. Kita mo yung mga Oo. 'Di ba kahit yung caps, 'di ba? Girl, hindi lang tayong may caps sa mundo.
Correct, oo. Mhm. Ano pa ba? What exactly can you offer to the world? Di Beauty ba? pageant singers and adobo ang ambag, sabi. Yeah, but adobo didn't even come from the Philippines. It came by adobo po sa Mexico. Mas masarap ang adobo sa Mexico. Nurses daw ang i-offer natin. Yeah, pero they can have nurses from other countries. Diba? Mhm. Meron ka lang ngayon, pero it's not hindi siya hindi siya kawalan. Hindi siya It can easily be irreplaceable. replaced. Oo. Mhm. Oo. Correct. Diba? At saka baka kasi tayo lang yung pumapayag, yung sa nurses. Tayo lang yung pumapayag kasi tayo yung nag-aaral talaga para mag-abroad. Eh, yung ibang mga bansa Yeah. kasi, hindi sila pumapayag. Pag nag-aral ka, gamitin mo talino mo sa bansa mo. Eh tayo kasi, di ba? Dami mga Pilipino ganun eh. Nag-aaral talaga para mag-abroad eh. Tayo lang kasi yung Yeah. ganun. Ay, nako. Girl, I think dito na natin tapusin ang gabing ito. Yes, oo. Tapusin na natin. Maraming salamat, guys, sa pakikinig sa amin hanggang sa muli, hanggang hindi pa po ginagawang illegal ang manood sa akin. Correct. Magla-live po tayo ng live. Mm-mm. At hanggang sa muli po, hanggat hindi pa kami ina-arresto. Hindi, minomonitor lang naman daw, pero walang listahan. Listahan. Ayan. Saan yung minomonitor mo kung wala kang listahan? Oo. Correct. Sino minomonitor mo kung wala kang listahan, di ba? Nakakabobo si Jonathan. Wala ko sino yung mga vloggers, pero walang listahan. Parang, nakakabobo si Jonathan Malaya. Oo. Wala po kami listahan, pero minomonitor po namin kasi sila. Kasi yung mandato namin. Kasi ang mandato naman po talaga namin ay mag-monitor. Pero wala pong listahan. So, sino minomonitor mo? Diba? Nagti-TikTok lang daw siya, gumagano-ganon lang daw siya. Oo. Diyos me. Monitoring. Kaloka. Bye, everyone. Bye. Good night.